ngayon ang mga balitang pang-agrikultura ngayong linggo. Department of Agriculture makakatanggap ng suporta mula sa mga learning institutions. Department of Agriculture naglunsad ng 500 million fuel discount program sa Central Luzon. At sa lokal na mga balita, Next Gen Rice, natapos na ang research nito. At sa kabilang dako naman, swine raisers sa Davao del Norte nakatanggap ng livelihood assistance. At ngayon ang mga detalye ng ating balitang pang-agrikultura. Inilunsad ni Kalihim William Dar ang 500 million pesos halaga para sa programang Fuel Discount for Farmers and Fisher Folks sa Subic Port sa Zambales noong Marso 21, 2022. Sinabi ni Kalihim Dar na mapalad ang mga taga-Subic at Zambales dahil sa Luzon, i-roll out at uumpisahan ng national government ang pamimigay ng fuel discount card para sa mga kwalipikadong mangingisda at magmamais. Inilungsad ng kagawaran ng pagsasaka ang FDFL program mula sa General Appropriations Act of 2022 na naglalayong mabigyan ng fuel discount voucher ang mga kwalipikadong magsasaka at mangingisda na lubhang naapektuhan sa pagtaas ng presyo ng gasolina. Isa lamang ito sa mga hakbang ng pamahalaan upang paganin ang mga epekto ng patuloy ng pandaigdigang hamon sa ekonomiya na pinatitindi pa ng krisis doon sa Ukraine. Ayon kay Kalihim Dar, dapat na tuloy-tuloy na itaguyod at hindi dapat mahinto ang mga pangingisda at pagsasaka dahil nangangailangan ng sapat na pagkain ang bansa. Sa panahon ng krisis, kailangan ipakita na kaya-kayang buhayin ng Pilipinas at maipakita na kayang buhayin ng Pilipinas at maipakita ito kung mayroong sapat na produksyon para sa ganon ay meron ding sapat na pagkain ang bawat Pilipino. Target ng Department of Agriculture na unang ipamahagi ang mga fuel discount card na nagkakahalaga ng 3,000 pesos bawat tao para sa 158,746 na magsasaka at mangingisda sa buong bansa. Ang nasasabing programa ay mapapakinabangan ng 2,255 na magmamais at 5,902 na mangingisda sa Central Luzon. Ang 8,157 na benepisyaryo ng programa ay ang mga magsasaka at ng mais o mangingisda na nagmamay-ari at nagpapatakbo ng makinarya sa agrikultura at pangisdaan ng individual o bahagi ng isang organisasyon ng magsasaka, kooperatiba o asosasyon. Pinatatakbo ang pagmamahagi ng fuel discount card sa pakipagtulungan ng DA sa Development Bank of the Philippines, Department of Energy at mga lokal na pamahalaan bukod pa sa ibang pribadong sektor. Nilihim din ni Kalihim Dar na hindi siya kasama sa FDFF program ang mga magsasaka ng palay dahil sila ay benepisyaryo na ng Rice Farmers Financial Assistance Program na may 5,000 direct cash assistance. Inihayag rin ng Kalihim na sisimulan ng DA ang pagpapatupad ng plant program
Part 2 upang supuin ang mga epekto ng pandaigdigang krisis habang pinapataas ang lokal na produksyon ng pagkain. Inaaprubahan naman ng Pangulong Rodrigo Duterte ang inisyatiba para sa seguridad ng pagkain na may laang 24 bilyong pondo. Kaniya, dahil sa kinakaharap ng hamon ng agrikultura sa bansa, dahil sa kinakaharap ng hamon ng agrikultura sa bansa, kinakailangang pataasin ang antas ng produksyon sa bansa. Naniniwala din siya na patuloy na makikipagtulungan sa pamahalaan ang mangingisda at magsasaka sa bansa upang maibsan ang kasalukuyang krisis. Sa ibang dako, ang Department of Agriculture na makakatanggap ng suporta mula sa mga learning institutions. Nilagdaan ng kagawaran ng pagsasaka at University of the Philippines Los Baños sa pangunguna ni Chancellor Jose Camacho Jr. ang dalawang magkahiwalay na Memorandum of Understanding para sa mga collaborative programs. Ang mga ito ay susuporta sa lokal na produksyon ng mga buto at biotechnology input, gayon din ang pinaigting na crop production efforts ng gobyerno. Sa nasabing MOU, makukuha ng DA ang kadalabhasaan ng UPLB sa pamamagitan ng Institute of Plant Breeding para sa mga buto at ang National Institute of Molecular Biology and Biotechnology para sa biotechnology inputs. Ang pagsisikap na ito ay magpapalakas sa network ng pampublikong sektor ng gobyerno, pribadong sektor, magsasaka at iba pang stakeholders upang matustusan ang pambansang pangangailangan sa mga buto at biotechnology inputs na supply mula sa pagsisikap ng pribadong kumpanya. Magsasagawa din ang UP-LB-IPB ng mga programang sumusuporta sa produksyon ng mga buto, sayon, stocks para sa mga prioridad na pananim na may tiyak na pinagmulang genetic tulad ng commercial na pananim o plantasyon ng prutas, gulay, munggo, root crops at pangunahing pananim kagaya ng bigas, mais, kamoting kahoy at adlay. Susuportahan naman ng UPLB and IMBB ang produksyon ng biofertilizers, feed ingredients, supplements, probiotics at iba pang produktong biotechnology. Ang pakikipagtulungan ay naglalayong suportahan ang pananaliksik para sa pagpaunlad ng mga teknolohiya ng buto at biotechnology at iba pang naugnay na bagay. Ayon pa kay DA Secretary William Dar, and I quote, "Tinatanggap namin ang partnership na ito sa UPLB dahil sa pandaigdigang hamon sa ekonomiya dala ng pandemya ng COVID-19, kasama na ang labanan ng Russia at Ukraine. Kailangan nating supuin ang mga epekto ng mga krisis na ito." End of quote. At sa ating balitang lokal, Next Gen Rice, malampusong nahuman ang pagtuki. Mag-uumang apektado sa African swine fever, nakadawat og alternative livelihood assistance. Kini nga balita atong nahagpat gikan sa Agri-Info Davao Region 11. Ug karon na mga tudling sa maong balitang lokal, ang Department of Agriculture Region 11 pinaagi sa ilang research division kauban ng Office of the Municipal Agriculturist of Magsaysay, malampusong nagtapos ang pagtuki sa next generation rice varieties dito sa Uwena Redondes Rice Field, Sitio Calamugoy, Poblasyon Magsaysay, Davao del Sur, kaniadtong Marso 18, 2022.
Ang maong event gi-facilitate ni Miss Jessel Cardenes ug ang mga rice farmers nga nagikan sa nagkadaiyang munisipyo ug probinsya sa mitambong usab didto sa maong panagtigom. Ang pag-analisar sa mga bagong varieties makahatag og insight sa mga varietal characteristics nga kasagarang gipili sa mga mag-uuma hain makakontribute sa pag-establisar sa product profile o aron ma-develop ang tukma nga mga improved varieties hain dunay high potential nga i-adapt sa mga rice farmers dinhi sa Davao region o ingon in particular ngadto sa magsaysay o sa mga susamang lugar. O sa laing bahin 91 ka swine raisers nakadawat og livelihood assistance. 91 ka mga swine raisers dito sa barangay Kamayangan, Raulio Duhali, Davao del Norte na apektado sa African swine fever nakadawat sa mga upgraded chicken silbing livelihood assistance gikan sa livelihood program sa Department of Agriculture. So mala pa ni Braulio Duhali Mayor Lea Maria Romano, siya mapasalamaton sa maong hinabanggikan sa ahensya o nanawagan sa mga tanang benepisyaryo ni ini magiging productive pinaagi sa pagpamuhi og manok, silving alternative nga livelihood tungod kay gihulat pa nga ideklara nga ASF free ang lungsod. Dugang pa sa mayor kini nga livelihood assistance makakontribute usab sa iliyahang pangandoy nga mailhang ang lungsod silbing the egg or balut capital of Mindanao. Ang duhali usa sa mga apektado nga ASF labi na sa barangay Kabayangan hain ang tanang mga baboy gikal silbing pagpatuman sa protokol nga giset sa Department of Agriculture. Matod pa ni Municipal Agriculturist Joey Ariola, sila naka-schedule na alang sa environmental swabbing sa katapusan sa Marso aron mates kung duna pa ba'y presensya sa ASF virus sa ilahang lugar. Kung mapamatudan nga negative na kini, musunod ang paggwardya sa mga baboy nga mosulod sa ilang lugar. O kini pagabantayan og maayo nang hinautusab si Mayor Romano nga ang negative na ang maong lugar sa ASF aron makabalik na usab sila sa pagpamuhi og baboy ug aron mo barato usab ang litson. Dugang pa sa mayor, dako kaayo ang epekto sa ASF outbreak sa ekonomiya tungod kay ang karning baboy halos nagikan sa mga backyard swine raisers. Dugang sa mga manok nga nadawat sa mga benepisyaryo, sila nakadawat usab og vitamins, antibiotics, ingon man dewormer. Si Dr. Carl Lawrence Pineda gikan sa DA Livestock Program nagtudlo usab kung unsaon ang pag-apply ni ini nga mga biologics dito sa ilang mga manok. Mao kana ato mga balitang pang-agrikultura karon nga semana. Daghang salamat sa ato mga kaubanan diha sa Department of Agriculture Region 11 o kato nga balita gisulat usab ni Eve Deligero no, sa Rapis 11. Sa atong pagbalik mao ang atong Agri